Praise the Lord. Wonderful Sunday. Shalom. Praise God. What a wonderful God we worship. Amen. The God that we serve, the God that we worship is a wonderful God. And He created us wonderfully, fearfully, beautifully created by God. Amen. And God has given us wonderful future. His plan for us is to give us hope, to bless us, and to give us wonderful future. That's why let's give Him a big, big worship, clap offering, standing ovation. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Glory to your name, Jesus. Pinapalakpakan ka namin, tinataas namin ang iyong pangalan, niluluwalhati ka namin, pinaparangalan ka namin. We have a wonderful God. We worship, we serve a wonderful God. He created us wonderfully, fearfully, beautifully me. And He has given us wonderful future. His plan for us is to give us hope and a wonderful future. Hallelujah. Amen. Sabi po ng Galatians 6, 9 to 10, kaya't sabi niya, since ang Panginoon marami siyang ginawang mabuti sa atin, puro kabutihan ang ginawa niya sa atin. Mabuti siya na Diyos. Kaya sabi niya sa Galatians 6:9, memorize natin ito, huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti sa ibang tao. Amen? Anong ibig sabihin ng paggawa ng mabuti? Pagpapatawad, pagtitiyaga sa iba, panalangin sa iba, pamamalakaya. Lahat po ng mabubuting gawa ay huwag po tayong magsawang gumawa ng mabuti. Huwag tayong mapagod, gumawa ng mabuti sa iba. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Amen? Pagka namamalakaya tayo, pinagtsitsaga natin panalangin, pinagtsitsaga natin i-follow up, later on lalago siya, magiging disciple siya ni Jesus Christ, magkakaroon ng harvest, at huwag tayong sumuko. Amen? Ang isa sa karakter ng tao, kaya hindi siya nagtatagumpay, maaga siyang sumusuko. Kaya huwag tayong sumuko, huwag tayong panghinaan ng loob, magpatuloy tayong gumawa ng mabuti at gawin natin ito sa Panginoon para sa iba. Amen? Kaya sabi niya dito, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Amen? Hindi lang sa ilan, lalong-lalo na sa iyong kapatid sa pananampalataya. So lalong-lalo na, kailangan po dito sa church, tayong magkakapatid, lalong-lalo na gumawa tayo at huwag tayong umintong gumawa ng mabuti. Pag kami pagkakataon, gumawa ka ng mabuti sa iba. Para patuloy tayong patotoo na tayo disciple, tagasunod ni Jesucristo. Dahil mabuti ang ating Diyos, merong kabutihan sa atin na kailangan natin gawin at huwag tayong mapagod gumawa noon. Huwag tayong mapagod gumawa ng act of kindness sa iba, ibigin ang iba ng walang kondisyon, at tulungan yung iba kung nangangailangan sila ng tulong. Amen? So tayo pong lahat ay patuloy na ihanay natin ang ating sarili, i-align natin ang ating sarili, humingi tayo ng tawad kung tayo napagod, huminto sa paggawa ng tama, sa pagsunod sa Panginoon, sa pananampalataya sa Panginoon, na-discourage tayo, na-frustrate tayo, humingi tayo ng tawad at ihanay natin, i-align natin ang ating sarili sa Panginoong Yesus. Amen? Sige po tayo po manalangin. Amang Diyos, kami lumalapit sa iyo, humingi kami ng tawad kung napagod kaming gumawa ng mabuti sa iba. Kung napagod kaming manalangin para sa iba. Kung napagod kami, Panginoon, magpasensya sa kanila, magtiis. Kung napagod kami at na-discourage kami kagad sumuko, nag-give up, kaya hindi nangyari yung miracle sa ibang tao. Panginoon, patawarin mo kami, tumatalikod kami sa mga kasalanan na ito at inahanay namin ang aming sarili. Hindi na kami ang masusunod, hindi na ang sarili naming kagustuhan ang masusunod, kundi ang kagustuhan mo na huwag kaming mapagod, na gumawa ng mabuti sa iba, lalong-lalo sa aming kapwa mananampalataya. Sa lahat ng pagkakataon mo, Lord, ay samantalayin namin, O God, gumawa ng mabuti sa kanila. Lord, salamat at hindi kami susuko, iaanay namin ang aming sarili, hindi kami susuko, hindi kami hihinto, hanggat, Panginoon, na hindi magkaroon ng harvest ng katagumpayan, kaligtasan ng ibang tao, ng aming pamilya. Hindi kami susukong manalangin, hindi kami hinto na manampalataya sa iyo. Dahil ang pangako mo, pinangahawakan namin sa tamang oras ng pagtitiyaga namin, pagpapasensya, pagtitiis, ay magkakaroon ng bunga, ng magandang bunga, ng paglago, kalayaan, kaligtasan. Salamat o Diyos, kinukomit namin ng service, worship service. Ikaw pong maluwalhati, ikaw pong may taas. Nakafocus lang kami sa iyo, Panginoong Yesus. O ang iyong banal na Espiritu ang kikilos sa amin
habang kami nagwo-worship sa iyo sa iba't ibang kaparaanan, sa pagbibigay, sa pagsamba, sa awitin, sa pagsayaw. O God, Ikaw Lord ang kumilos sa amin, bumaba ang iyong kapangyarihan, bumaba ang iyong milagro, bumaba ang iyong kalakasan, encouragement, habang kami nagkasama-sama para mag-encourage kami sa bawat isa, para manalangin at magpalakasan kami sa bawat isa. We give you all the glory. Lord, salamat din po sa mga prayer request na ito, sa mga answered prayer. Lord, marami ka nang sinagot sa panalangin, kaya binibigay po namin ang kalwalatian sa iyo. Ikaw po ang sumagot sa lahat ng aming dalangin. Ito po yung mga answered prayer for many years, Lord. Naging tapat ka sa amin. Kaya Lord, yung mga prayer request na ito, ng aming mga kapatiran, ikaw patuloy na magprotekta sa aming pamilya. Saan man sila naroon, bakuran mo sila ng iyong mga anghel, at lukuban mo sila ng iyong makapangyarihan dugo. Protektahan mo po sila sa mga COVID, sa mga sakit at karamdaman, ang bawat sa amin at ang buong iglesia, at ang yung iba maligtas, yung iba gumaling sa mga karamdaman, yung iba ay lumaya sila sa mga tanikala ng kaaway, yung iba maligtas sila at sila'y mapalo at maging disciple ni Jesus Christ. Hallelujah! We give you all the glory. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Welcome po sa bawat isa. Dito po sa Baumgase, dito po sa Vienna. Nais din po natin i-welcome yung mga kapatiran natin sa Austria, diba? Yung mga kapatiran natin sa buong Europe, mga church plant natin, at saka po sa Pilipinas, saka po yung mga wini-welcome natin, yung mga kaibigan natin, yung mga kaklase, kamag-anak, mga pamilya natin sa iba-ibang lugar. Meron po tayong mga Bible study, live group meeting sa Ireland, sa New Zealand, sa London, sa Pilipinas, sa Middle East. Meron din po tayong mga iba-ibang Bible study. Yung iba ay nakalink po sila. Welcome po kayong lahat. Hallelujah! Glory to God! Praise the Lord! Patuloy po kayong mag-subscribe sa ating pong YouTube channel at pakinggan nyo po palagi yung mga message, yung mga preaching. May mga kapatiran tayo nagtitext, may mga pastor tayo sa ibang lugar. Pagka sila'y nagmamaneo, pagka sila'y nagluluto, palagi nilang pinapakinggan yung YouTube channel natin. Kasi sa pakikinig po ninyo ng mga preaching, ng mga teaching, lalo pong lumalago ang pananampalataya sa salita ng Diyos. Amen? Pagka nakikinig po kayo na nakikinig at sinasa buhay po ninyo ang mga preaching, lalo po kayong lumalago at lalo natin nakukuha ang vision. Amen? Lahat ng mga preaching, makita nyo, madaling i-apply kahit na 5 years old na bata, 2 years old na bata, kung i-apply niya ito, mangyayari ito sa kanya. Kaya sagana po tayo sa preaching, sa teaching, kaya po hindi po tayo magugutom, mabubusog tayo sa spiritual. Ang kailangan lang, application. Sabihin mo sa iyong katabi, application. Isa pamuhay, isa puso, katulad ng alignment, consecration, power ng words. Kailangan yung mga salita natin ngayon, binabantayan na natin, ine-edit na natin. Amen? Kung susundin nyo ito, tingnan nyo, lalo kayong lalago, lalo kayong magiging disciple ni Jesus at magiging disciple maker kayo. Kasi the more na pinapakinggan ito, tapos i-share nyo po ito sa iba. Amen? Yun po ng evangelism natin to. I-share nyo po yung link na ito at mag-like po kayo, mag-comment po kayo, mag-like kayo at pindutin nyo po yung notification bell. Praise the Lord. Tayo po mga pastors, mga leaders ay mga frontline, kung mga doktor, after sila, concerned sila sa ating medical health, sa ating health, physical health. Tayo naman po mga pastor, mga leader, tayo mga leader, concerned tayo sa spiritual, emotional, mental na kalagayan ng tao. Kaya salamat sa gobyerno, salamat sa Diyos, sa gobyerno na binigyan tayo ng permit para mag-meet tayo in person. Gusto natin, desire natin ang buong BCC, magtuloy-tuloy ang ating worship service. Kaya kailangan sumunod po tayo sa mga protocols. Amen? Kailangan po may contact tracing. Hello? Sino pa pong hindi nagpila? Pakipila po, bigay po sa usher. Kailangan po may social distancing. Panatiliin po natin before ng service, after ng service. Tapos meron po yung yung temperature na measurement. Tapos nag-COVID test tayo bago tayo pumunta. Kami po every week nagko-COVID test po kami at dumarating yung resulta every time. Yung pong BIPA, di ba? Maganda po yung BIPA, hindi nasusundutin yung ilong mo. Kasi yung iba napagod na yung ilong nila sa kakasundot dun sa ilong. So gurgle naman ngayon. Okay? So, meron po tayong mga free na PCR test. Kung kailangan po ninyo, ay niyo po si Pastor Marlene. Kaya patuloy po tayong sumunod sa batas.
Amen? Pagkatapos po nito, lockdown pa rin tayo ngayon, curfew pa rin, kaya dire-diretso po tayo sa bahay. Amen po ba? Wala munang mamamasyal. Pagkatapos ng lockdown, wala nang curfew, pwede na. Pero sa ngayon ay curfew pa rin, kaya sumunod tayo sa batas. Patuloy po tayo mag-wear ng mask, palagi, mandatory po yan. At patuloy po tayo na yung pong social distancing. Importante po yan. Amen? Sa ibang bansa, tumataas po yung COVID kasi ay hindi sila sumusunod. Karamihan po ng tumataas ang COVID-19, ang infection, dahil hindi sila sumusunod. Matitigas ang ulo. Pero salamat sa inyo, hindi matitigas ang ulo nyo. Sumusunod kayo. Kaya magtuloy-tuloy ang ating worship service. Amen? Magtuloy-tuloy ang ating in-person meeting dahil masunurin kayo. Glory to God. Hallelujah. Ngayon po makakarinig tayo ng video. Ma-encourage tayo sa video ni Pastor Joby, Pastor Emma. Sila po yung kauna-una nating pastor sa Coron, Palawan. Nag-start po tayo sa Coron, Palawan at mapakinggan niyo po yung kanilang testimony. God bless. Isang mapag-apalang araw po sa lahat. Ako po si Pastor Joby. At ako naman po si Pastor Emma. Kami po ang pastor dito sa Coron, Palawan and gusto ko lamang pong magpatotoo sa ginagawa po ng Diyos dito. Simula po nang i-apply namin ang vision ng church at process po dito sa church, lumago at lumanda po ang gawain sa biyaya po ng Lord. Bigyan ko po kayo ng konting background po bago po ako magpatuloy. Noong year 2016 po, ako po ay frustrated sa ministry. Ayaw ko na magpastor, I give up on ministry, na-discourage po ako dahil sa hirap ng ministry. So I decided to go abroad para maghanap buhay para sa aking family. Nakilala ko po si Dad Larry yung taon din po yan. May tao nagpakilala sa akin na concern siya na makabalik ako sa ministry. At si Dad Larry po ang tumulong sa akin para po ako makabalik sa ministry at muling paglingkuran ng Panginoon. Shinare niya po sa akin yung process at vision ng church. Noong una, hindi ko po siya siniseryoso kasi slow learner ako. Hindi ko siya pinokosan. Sa biyaya po ng Lord, nagkaroon ako ng maraming oras because of pandemic. Nagkaroon ng maraming oras para mag-focus, magseryoso sa vision at process. Sa biyaya ng Lord, ngayon, ito po ang naging resulta. Nagkaroon ng signs and wonders, change lives, miracle and spiritual growth. Nagkaroon ng commitment, mataas na commitment ang church. Everyday po, nagkaroon kami ng dawn watch. Dumami ang umati ng per meeting. From 15, naging 40 po. At lumago spiritually ang bawat isa. Tumaas ang commitment. At lalo po dumami ang mga gawain. Sa biyaya ng Lord, dahil in-apply po namin ang vision, nag-act of kindness po kami. Ang church, in-apply po ito. Nagkaroon at dumami po ang dumadalong mga kaluluwa sa gawain ng Panginoon. At sa biyaya ng Lord, kung magpo-focus at suseryosoy lang natin ang process at vision, kahit na pandemic, lalago at malayo po ang mararating ng simbahan. Amen. Magandang araw po sa inyo lahat. Mapagpalang araw po, Dad Larry and Mami. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil bilang asawa ni Pastor Joby ay tungkulin ko na suportahan siya at maging epektibong aming ministeryo dito sa bayan ng Coron, Palawan. Nung nakuha na po namin ang system o yung process, ay marami kami natutunan. Naging mas intimate kami sa Panginoon, naging maawain kami sa kaluluwa at sa tulong na rin ng panalangin at pag-mentor sa amin ni Dad Larry ay nakita namin na meron pong patutunguhan ng simbahan. At minahal namin ng Panginoon at sa pagmamahal na to, dinala kami na mas lalong magmahal din sa kaluluwa. Kamakailan lang, meron kami EGR na ginanap. Nakakatuwa ang Panginoon kasi napakaraming mananampalataya ang nakalaya sa encounter sa ating Panginoon. At biyaya ni Lord, nakita namin yung pagbilos ng Panginoon sa mga dito po sa bayan ng Coron, Palawan, sa church ng Great Awakening. At sa pamamagitan ng pananalangin, maraming mga sakit at karamdaman ang gumaling. At meron nga po tayong ipinanalangin na isang may heart failure po siya. Ang kanyang pong gamutan ay nasa 10 taon. Pero biyaya ni Lord, naging 10 araw na yung gamutan na yun. At sa ngayon po, kompletong kagalingan na po yung natanggap
ng kapatid po natin ito. At pangalawa, meron din tayo pinanalangin natin sa Panginoon, biyaya ni Lord, isang stage 3 cancer, kung saan nung nakita po namin siya ni Pastor Joey, ay nakita namin nung hirap na hirap siya at wala siyang pag-asa. So, nung nilapit natin sa Panginoon, pinanalangin natin, nakita namin nagkaroon siya ng pag-asa at yung kalakasan, yung kagalingan na na-receive niya mula sa Panginoon. At napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa amin dito sa bayan ng Coron sa Great Awakening, kasi merong nag-mentor sa amin at merong nananalangin sa amin. At salamat sa biyaya ng Diyos, pagpalain po tayo ng Panginoon. Kung siseryosohin lang po natin ang process and vision, malayo po talaga marating ang Amen. church. So, biyaya ng Lord, sundin po natin ang pag-mentor po ng ating senior pastor. Salamat po. Praise the Diyos. God bless. So yan pong example ng Galatians 6:9-10. Kung hindi tayo susuko, hindi magtiyatsaga tayo, gumawa ng mabuti. So bago narating niya ni Pastor Joey, Pastor Emma, katakot-takot na one-on-one counseling, katakot-takot na pagsishare palagi ng vision, kahit hindi pa nila nakukuha, pagpasensya. Nakita niyo naman, inadmit niya, slow learner siya. Kaya magtiyaga lang. Tingnan mo, nagbunga yung pagtityaga. Diba? Nagbunga yung pagsasakripisyo. Kaya dito sa vision, kailangan merong pagtityaga. Huwag susuko. Hanggat hindi nakuha ng tao, huwag tayong hihinto, manalangin, mag-encourage hanggang makuha. Kasi hindi naman natin pwedeng i-push yung mga tao. Yung iba nga, pinupush mo, ayaw pa nilang magpa-push. Kaya mahirap. So lumago ang church sa time ng pandemic. Sinabi niya, 10 years, meron silang pinag-pray, 10 years nagamutan, pero 10 days gumaling siya. Yung tao na yon. Imbis na 10 years, 10 days gumaling siya. Tapos yung mga everyday prayer nila, from 15 naging 40, pero yung church lumago talaga, hanggang pumapalo na siya ngayon mga 100 people at growing pa. Amen? For the glory of God. Kaya ang vision, patuloy nating intindihin, patuloy nating magtiyaga tayo na i-apply ito sa personal nating buhay. At ito po'y mangyayari. Palagi tayong manood ng mga ganitong testimony nang sa ganun makuha po natin kung ano po yung vision. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Nais po natin i-appreciate ang ating mga serve team. Nakita niyo po, pagpasok ninyo, meron pong PCR test. Mga nurses tayo, nagpi-PCR test. Meron pong mga ushers, mga security team. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay nila. Thank you so much. Sa ating media team, sa ating pro presenter, sa ating technician, sa media ministry, sa mga cameraman, sa worship team. Amen? Sa mga leaders, sa mga prayer leaders, sa lahat na nagpipray everyday para sa pangangailangan ng church. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa ating mga core leaders, sa MOP, WOP, sa life group leader, sa mga assistant leaders na palagi nagba-Bible study, na palagi nagbi-pray everyday para po sa revival, para po ipag-pray yung vision, para ipag-pray ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Salamat po, ina-appreciate ko si Pastor Marlene dahil kahapon po, almost every day, tulad kahapon, siguro 8 meeting niya kahapon sa Zoom. 8 meeting niya, kasama na yung mga youth, kasama na yung mga women's, 5 meeting niya kahapon. Pati family mo? Okay, kasi kita ko na ang tagal buong mag-umaga, ang ISOM. Praise the Lord. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. We give all the glory to God. Amen. Tayo po pupunta ngayon sa pagbibigay. Part po ng ating pagsamba sa Panginoon, yung pagbibigay. Meron po tayong bankomat doon. Yung pong testimony na yon, yun po ay ginagawa ng Panginoon sa mission. Yung binibigay niyo sa mission, napupunta po sa gano'n. Kaya may patotoo, bahagi po kayo sa mission. Sa inyong pagbibigay, hindi man kayo makapunta ng Coron sa iba-ibang lugar, pero ang pera ninyo makakapunta doon. Amen? Kaya unang-una po yung ating mission. Lord, salamat po sa mga missionaries, sa mga mission pastors, leaders, sa church plant namin, sa mga satellite church. Pagpalain mo po sila. Kung anong ginagawa mo dito sa Vienna, dumaloy din sa kanila. In Jesus' name, amen. Okay, yun po ang mission. Tapos yung pong susunod po mamaya, yung tithes and offering. Tapos yung ating all-in gasometer. Okay, meron pong bankomat doon. Ready na yung bankomat na pwede tayong pumunta roon kung nakalimutan natin yung mga cash natin.
Hallelujah. Praise the Lord. Lord, salamat po sa mga kapatiran namin, Lord, na patuloy na tapat sa iyo. Lord, ino-honor mo ang katapatan pagkat tapat kami sa iyo sa tithes and offering, sa all-in gasometer namin na commitment sa iyo. Lord, bubuksan mo ang durungawan ng langit, ibubuhos mo ang pagpapala sa iba-ibang kaparaanan. Kaya patuloy mong buksan ang durungawan ng langit, i-provide mo ang pangangailangan ng iyong mga anak. At patuloy na salamat po sa kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang kalusugan, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga prayers, magkaroon ng kasagutan. In Jesus' name, amen. Susunod po yung ating tithes and offering. Tapos ang magpapatotoo po ngayong hapon na ito ay si Brother Boy Tenorio, tapos si Brother Erning Gregorio. So nais natin silang i-welcome. Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Isang palakpak po sa Panginoon. Ang dati ko pong buhay ay napakagulo. Lahat na yatang kasamaan ay pumasok sa aking pagkatao. Alak, babae, sugal, sigarilyo, at drugs. Madali din akong masangkot sa mga kabi-kabilang gulo sa paniniwalang tama ang ginagawa ko dahil naipagtatanggol ko ang mga naargabyado. Kapag may away, ako kaagad ang nasa isip ng mga tao at sinasabing, si Tenorio na naman yan. Sa totoo lang po, napakamahihayin kong magsalita. Kapag may birthday yan nga po, magsasalita lang ako, nahihiya pa. Sabi nga po ng misis ko, bakit magsasalita ka lang? Nahihiya ka pa. Pag manununtok ka, hindi ka nahihiya. Marami po akong nasaktan ng mga tao at isa po dito ay ang dati kong pamilya. Ang priority ko po noon ay ang sarili ko. At sa isip ko, ako ang masusunod, ngunit sadyang makapangyarihan ang ating Panginoon. Unti-unti siyang naghimala sa buhay ko. Ang kauna-unahang ginamit po ng ating Panginoon ay ang ating pastoralare. Ako po yung sinasabi niya na binisita niya at pinagsaraduhan ng pinto. Kung gaano ko po kabilis binuksan ang pintuan, ay ganun ko rin po kabilis isinarado. Pero yung pong pagkatok niya na yon ay tumanim sa puso ko at sa isip ko. Kaya naman, pag may dumarating na sa aking malalaking problema, siya kaagad ang aking tinatawagan. At kaagad naman niya akong pinupuntahan at dinadamayan. Pero tuloy pa rin po ako sa aking mga ginagawang kalokohan. Nagtatalo po ang isip ko kung pakikinggan ko ang mga advice niya sa akin o hindi. Sayang. Napakadami ko pong nasayang na oras, panahon at pera at madami pong nadamay ng mga tao. Dumating yung oras na pinagsisihan kong lahat ang masasamang bisyo na kumapit sa aking pagkatao. Maluwalhati kong tinanggap si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Nagpasakop ako at sumunod sa mga taong ibinigay ng Panginoon upang ako ay gabayan at alagaan. Mahabang panahon ang adjustment bago ako tuluyang lumaya. Kung sa sarili ko lang, hindi ko kayang tanggalin ang aking masasamang bisyo. Subalit sa kabutihan at kapangyarihan ng ating Diyos, tinanggal niya lahat, as in lahat, walang itinira. Tunay na naghimala ang Panginoon sa buhay ko. Inalis niya ako sa kadiliman at binigyan niya ng liwanag ang aking buhay. Kasiyahan sa puso at maaliwalas na pagpapasya. Maraming nanalangin para sa ikabubuti ko. Ako ay ginabayan at dumaan sa proseso ng spiritual growth. Sa ngayon, may kagalakan akong
nananampalataya, nag-aaral, sumusunod sa kanyang salita. Pinagpalang naglilingkod sa Security at Transportation Ministry at isa sa potential leader ng M3. Nagpapasalamat ako sa ating Pastor Larry at Pastora Marlene sa kanyang taus-pusong pag-aalaga sa ating lahat. At sa aking kapatid na si Mabel na walang sawang nanalangin para sa akin at sa buong pamilya. Nagpapasalamat din ako sa pagtsatsaga sa akin ng aking leader at mga sub-group leaders ng M3. Ako po ay isang patotoo na kapag isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, tayo ay mababago at mabibigyan ng bagong buhay. To God be all the glory. Ako po si Boy Tenorio, Tubong Lemery. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Erning Gregorio, 65 years old na po at nakatakda na po magretiro ngayong taon na to. 49 years old po ako na makakilala sa Panginoon. 2005 po nang tanggapin ko ang ating Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ko po. Totoo nga pong kapag naranasan mo ang pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos sa buhay mo, sa kabila ng iyong mga kasalanang nagawa, ay magiging madali para sa iyo ang magmahal at magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo. At ito po ang nangyari sa aking buhay. Ang mga salita ng Diyos na ito ang nagpabago sa aking puso. Sinasabi po sa Lucas 6:27-28, kung pinatatawad ninyo ang mga taong nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. At kung hindi nyo patatawarin ang mga taong nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Sinasabi rin po sa Matthew 5:44, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ang lahat ng mga umuusig sa inyo. Bago ko tinanggap si Jesus sa aking buhay, ako ay dating babaero, lasinggero, basagulero, mayabang, hindi marunong magpatawad sa mga taong nagkakasala sa akin. Lahat ng mga may atraso sa akin, hindi ko sila pinapatawad. Isang araw dumating sa buhay ko ang isang matinding pagsubok na humamon sa aking pagkatao. May isang tao na nagkagawa sa akin ng napakalaking kasalanan. At sa panahon ngayon ay nagdilim ang lahat sa akin. Ang tanging nasa isip ko ay paghigantihan ng taong nakagawa sa akin ng kasalanan, maging kapalit pa nito ay buhay niya. Araw-araw pong naging kabigatan sa akin ang lahat ng ito. Maging sa oras tumiinom po ako ng alak, hindi po ako nakakatulog dahil sa gusto kong makaganti sa taong ito. Isang araw po ay may nakapagbahagi sa akin ng salita ng Diyos patungkol sa buhay na walang hanggan. Pero di ko po ito pinapansin. Patuloy po akong umiiwas sa kanila. Pero ang taong ito, lagi niya akong kinukulit at gusto niya akong isama sa simbahan. Madalas pinupuntahan po nila ako sa aking trabaho. Pero madalas ko rin po silang iniiwasan at pinagtataguan. Hanggang isang araw po, ay nagpasya akong puntahan ng taong ito na nangungulit sa akin palagi. At sinabi ko sa kanya, handa na ako sumama sa iyo sa simbahan pinupuntahan mo. Marahil ito po ay bunga ng kanilang mga papanalangin sa akin. Alam ko po, ipinapanalangin nila ako, kaya nangyari po ito. Sa aking pagdalo sa Renbeck Campus, doon ko po narinig ang salita ng Diyos. Doon ko po narinig ng gusto ang pagtawag sa akin ng Diyos. Sa Matthew 11:28 na sinasabi po, lumapit ang lahat ng mga nabibigatan sa inyong mga pasanin at bibigyan ko ng kapahingahan. Ramdam na ramdam ko po ang presensya ng Diyos ng mga oras niyon.
Ramdam ko po, buhat-buhat po ako ng Diyos. At ramdam ko po ang tunay na kapahinga sa kanyang presensya. Simula po noon ay sinuko ko sa Diyos ang aking buhay. Isinuko ko po yung matigas kong puso na hindi mo na magpatawad. Isinuko ko po sa Kanya lahat sa buhay ko po. Umiyak po ako ng umiyak sa Panginoon. Humingi po ako ng tawad sa Kanya. At pinatawad ko rin po ang aking sarili na matagal na naging bilanggo po ng paghihiganti. Matagal po ako napunta sa lugar ng kadiliman ngayon. Sa Encounter God Retreat ay naranasan ko po ang tunay na kalayaan sa maraming bagay sa aking buhay. At ang ulak pong ginawa, pinahanap ko po at pinatawag yung taong nagkasala sa akin upang patawarin siya. At humingi rin po ako sa kanya ng kapatawaran. Noong mga panahon po yun, nasa Pilipinas po siya, nandito po ako sa Vienna. Sinasabi po sa John 8:31, ang katotohanan ng siya magpapalaya sa inyo. Ako po ay pinalaya ng Diyos sa gawa ng kaaway at sa mga maling kaisipan. Purihin po ang Diyos dahil ang kalayaang natanggap po sa Kanya. Ito po ang naging daan upang may bahagi ko ang kaligtasan sa iba na wala pa pong tunay na relasyon sa Diyos. Kahit sa mga lugar po ako magpunta, kahit saan pong lugar at magpunta, hindi po ako nahihiyang mag-share sa mga tao. Maging sa mga lansangan, pamilihan, sa ospital, sa airport, maging sa aeroplano po. Sa katotohanan po, yung mga pinuntahan ko sa ospital, bago po siya namatay sa sakit, ay nabahaginan ko po siya ng salita ng Diyos at tumanggap po siya. Maging ang mga magulang ko po, ang nanay ko po bago namatay, nabahaginan ko po siya tumanggap sa Panginoon. Maging ang tatay ko po ngayon na nabubuhay pa, 93 years na, tumanggap din po siya sa Panginoon. At yung tao po na nagkasala sa akin, na naging kaaway ko po, binalikan ko po siya sa Pilipinas. At pinatanggap ko po siya sa Panginoon bago po siya namatay sa sakit. May mga nabahagi na din po ako ng salita ng Diyos na narito na po sa ating iglesia. May mga isang pamilya rin po sa Maynila na dati kong kasama sa Katoliko na pagsisimba, nabaginan ko rin po sila at ngayon po, maligaya po silang dumadalo ang buong pamilya nila sa iglesia. Kasama po ako ngayon aktibo sa ating gawain sa Panginoon. Sa aking mga leader, kasama po ang aking leader sa M2, sa pangangalaga, sa patuloy na paghayo at sumusunod sa Diyos. Ako po ay nagpapasakop sa proseso ng discipleship at mentoring class na pinumunahan po ng ating mahal na pastor, ang ating masipag na Pastor Larry. Patuloy po ako naglilingkod sa Diyos bilang sa group leader at pinangungunahan ko po ang evangelism team sa amin pong M2. Kasama rin po ako sa ushering team, sa security team, at sa evangelism and consolidation team po. Salamat po sa lahat ng mga leader po natin. Mga leader na naging bahagi po ng aking paglago. Panalangin ko po na makasunod pa po ang vision ng ating iglesia. At patuloy na lumalim pa po Lord sa salita ng Diyos. At masunod ko po ang Great Commission na binabahagi po ng ating mahal na pastor. Maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin po ang Diyos. Alicia!
speak Jesus, Jesus, Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. And declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life.
Jesus. Narito kami, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin. Kami katagpuin, minsan pa po kami, narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami nagpapakumbaba, narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong iparanas mo, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, hanggang ang aming kaluluwa'y
puspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You are worthy, you are worthy. Oh, we exalt your name, we exalt your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. You're the name above all names, Jesus. We exalt the name, we exalt the name. Worthy, worthy. Worthy, worthy, worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, Jesus. Ikaw ang buhay namin, Jesus. Ikaw ay kagalingan. Ika'y kapangyarihan. Sa isip natin, banggitin natin, Jesus is power. Jesus is healing. Jesus is miracle. Jesus is abundant life. It's all about Jesus. Yes, we put our trust in you, Jesus.
You are worthy. Oh God. Your name is healing. Your name is miracle. Your name, oh God, is power. We worship you. We adore you. We magnify you. Hallelujah. Palakpakan natin si Jesus. King of all kings, Lord of all lords. Yes. Hallelujah. Glory to your name, Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat, worship team. Yes, praise God. So, second part po ng ating living out the vision. Ipamuhay natin ang Great Commission. Amen? Kinomission tayo ng Diyos ang bawat isa sa atin to go and make disciple. Ang goal natin, to make everyone a discipler. Amen? Yun ang goal natin. Kaya ang word na commission ay binigay ng Diyos ito sa atin. Review lang po ito, no? Para yung part 2 tayo pupunta. Sa Mark 16, sa 14 and 15, ay pinagalitan ni Jesus ang kanyang mga disciple. Nirebuke niya, nagalit siya sa kanya, kinorek niya, sinermonan niya. Bakit? Kasi nag-aalinlangan sila sa pagkabuhay na muli ni Jesus. Hindi sila naniniwala. At sabi dito, dahil matitigas ang ulo natin, ang ulo nila. Amen? Kaya nagalit si Jesus, kaya nagagalit si Jesus pag matigas ang ating ulo. Amen? Nagagalit si Jesus pagka tayo hindi sumusunod at nag-aalinlangan tayo sa Kanya. Tapos sabi niya, pero binigyan niya pa rin ng pagtitiwala, pinagtiwalaan pa rin niya para ma-change ang mundo. Gagamitin pa rin ng Diyos ang tao kahit na imperfect ang tao, kahit na nag-aalinlangan pa siya, pero ginamit pa rin niya. Kaya sabi niya, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ito yung Great Commission. Okay? Pagkatapos noon, sabi niya, sa mga sumampalataya, sa mga mananampalataya, ito ang ibibigay ng gantimpala ng Diyos na himala. Makapagpapalaya sila ng demonyo sa pangalan ni Jesus, makakapagsalita sila sa iba't ibang wika, at gagaling yung mga may sakit na ipagpipray nila. At tinulungan sila ng Diyos, sinamahan sila ng Diyos. Amen. Ganon din po, ang pangako ng Diyos sa kanila ay pangako din sa atin. Pinag-aralan natin, we need to overcome the barriers to live out the Great Commission. Ano yun po yung barrier na yon? Yung pag-aalinlangan, yung katigasan ng ulo, yung hindi pagsunod sa Panginoon. Kailangan ma-overcome natin yan, mapagtagumpayan natin yan. Yung comfort zone, yung ayaw natin mag-share, marami tayong iba-ibang dahilan. Diba? Kaya kailangan po mapagtagumpayan, magsisi po tayo dyan at talikuran natin yan. Kasalanan po yan, ayaw po ng Diyos yan. Hindi natin matutupad ang Great Commission, hindi natin mapapumuhay hanggat nandyan po yung takot sa tao, hiya sa tao. Kung madali tayong sumuko, kung sumusuko tayo at hindi tayo nagpapatuloy na gumawa ng mabuti sa iba, ng panalangin, pagtsitsaga, hindi po maliligtas yung mga tao dahil tayo po ay may mga barrier, may mga sagabal. Okay? Yan po yung mga barrier, nagalinlangan sila kay Jesus. May katigasan ng kanilang ulo, ayaw nilang sumunod. Marami silang mga excuses, mga palusot, ayaw nilang maniwala agad. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, bago kayo humayo, kailangan masangkapan muna kayo ng kapangyarihan mula sa Diyos. So nagtipon sila sa upper room, at ito po ang himala na natanggap sila. Sila po'y napuspos ng banal na Espiritu at sila'y ginamit ng Panginoon sa mga signs, wonders, and miracle. We need to obey Jesus' command to live out the Great Commission. Hindi lang po yung puro salita, kailangan may gawa. Sabi po ng 1 John 3:16 to 18, wag lang kayo puro salita, kundi gawa. Si Jesus, binigay niya ang kanyang buhay sa atin, nagsakripisyo siya para gawin niya yung sinabi niya. Kaya tayo, wag lang kayong magmahal sa salita, magmahal tayo sa gawa. Paano? Humayo tayo. Amen? Manalangin tayo, ipag-pray natin, i-share natin yung tao. Kahit pagsarahan kayo ng pinto, wag kayong susuko. Tingnan mo si Brother Boy, hindi siya tumayo dito kung sumuko ako, kung uminto ako, kung na-offend ako, pinersonal ko, hindi ako. Amen? So ganun po ang gagawin natin, iuusigin tayo. Pero nakahanda ba nating ialay ang sarili natin sa iba, alang-alang sa iba? Hindi ka naman papatayin. Masasaktan ka lang, ma-offend ka lang, mainsulto ka lang.
Pero gawin natin yon. Obey, obey. Kahit anong gawin nila sa atin, obey, obey. Sinong lumago? Ako. Lalago tayo sa pagsunod, lalago tayo sa pagtsitsaga, lalago tayo sa pagpapasensya, lalago tayo sa pagmamahal ng walang kondisyon, lalago tayo sa pagmamahal, hindi salita lamang, kundi gawa. Amen? Hallelujah, glory to God. Kaya obey. Yun pong gagawin natin. Tapos number 3, we need to operate in the gifts of the Holy Spirit. Amen? Para hindi ka ma-discourage, hindi ka sumuko, kailangan mag-operate tayo sa gifts ng Holy Spirit. Yung diniscuss natin last time, speaking with new tongues. Sa mga sumasampalataya, ito lang requirement, manampalataya. Mamaya tatalakayin na paano manampalataya. Pwede tayong magsalita sa iba't ibang wika, mabaptize tayo ng Holy Spirit, katulad ng mga disciple. Tapos, mayroon tayong kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may sakit. So, anong ginawa ng mga disciple? Nag-submit sila. Napuspos sila ng banal na espiritu, nabaptize sila. Dahil sa nabaptize sila, nagsalita sila sa iba-ibang wika. Amen? Anong nangyari? Tumapang sila, lumakas ang loob nila. Dahil nagsasalita sa iba't ibang wika, tumitibay sila, tumatagtag sila. Ang mga pagsubok, pinapatay sila, papatayin sila, kinukulong sila. Pero hindi sila sumusuko. Bakit? Kasi pinuspos sila ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Puspos sila, possess sila ng espiritu, kaya tumatapang sila, lumalakas sila. Ito ang kailangan natin ngayon. Amen? Ito ang kailangan natin. Ito yung kulang sa pagsishare natin. Kulang tayo ng kapangyarihan. Kasi yung mga disciple noon, kinukulong sila Pedro, sila'y nilalatigo, diba? Sila Paul, sila ay inuusig, hindi lang sinasaktan talaga sila, pinapakulong sila. Tapos yung iba, pinapatay. Pero tayo, hindi naman tayo papatayin. Hello? Sasaktan lang niya tayo sa isip, sa damdamin. Kaya kung tumapang sila ngayon, kung matapang sila ngayon, napagtagumpayan nila lahat ng pag-uusig na yon, lalo natin mapagtatawa, anong kailangan natin? Kailangan mapuspos tayo ng banal na espiritu. Hindi ka lang nag-speak in tongues, kundi araw-araw nagsasubmit ka sa banal na espiritu para bigyan kanya ng lakas, ng tapang. Amen? Kaya tingnan ninyo, sila na ngayon, dahil naranasan nila ang speak in tongues, naranasan nilang mabaptize sa Holy Spirit, pagka sila ngayon mag-share na sa iba, si Peter, nag-share siya sa kay Cornelius, lahat unbeliever, Gentile pa, hindi mga Jews. Anong nangyari? Sa kalagitnaan pa lang siya ng preaching, gumawa na ng himala ang Diyos. Nag-speak in tongues na sila. Tapos later on, narinig nila, nagpupuri sila sa Panginoon. Amen? Kaya kailangan mabaptize muna tayo sa Holy Spirit. Mapuspos tayo. Gamitin natin yung gift ng Holy Spirit. Nang sa ganun later on, pagka mag-share ka, may mga signs, wonders, napupuspos din yung mga tao. Kung hindi sila napuspos, kung hindi tayo mapupuspos, hindi rin si mapupuspos yung mga tao. Hindi natin may bibigay yung hindi natin natanggap. Amen. Si Paul, tingnan nyo, siya po ay ipinatong niya ang mga kamay niya doon sa mga taga-Epeso, mga Christian na itong mga taga-Epeso, nabaptismo sila kay Kristo, pero hindi pa sila nabaptize sa Holy Spirit. Hindi pa nila mang Holy Spirit. So may mga ibang Kristiyano naman ito, hindi pa nila alam patungkol sa Holy Spirit. Kaya si Paul, ay siya'y pinatungan niya ng kamay at silang lahat ay nabaptize sa Holy Spirit. Pero si Paul, bago siya nabaptize sa Holy Spirit, sa Acts 9, amen? Nabautismo muna siya bago niya na-transfer sa iba. Malinaw po ba yon? Kailangan tayo muna bago ma-transfer natin sa iba. Dito tayo magpo-focus ngayon. Binigyan sila ng kapangyarihan, power to cast out demons. Sa mga mananampalataya, anong requirement lang? Mananampalataya kailangan. Pastor, anong ibig sabihin ng mananampalataya ka lang? Ang requirement dito, manampalataya ka lang sa Panginoong Yesus. Sa mga mananampalataya, ito yung mga bibigay ng Diyos. Ano? Tinipon sila, Matthew 10:1, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan niya ng kapangyarihan, magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. So siyang nagbigay ng authority si Jesus dahil nanampalataya sila kay Jesus. Sa Luke 9:10, tinipon ni Jesus ang 12, binigyan niya rin niya ng kapangyarihan para magpalayas ng demonyo at magpagaling ng mga iba't ibang klaseng sakit at karamdaman. So yan po rin kinumisyon sa atin. Yan pong sinabi ng Mark 16, na kung mananampalataya ka kay Jesus, anong ibig sabihin ng mananampalataya? Ang ibig sabihin ng mananampalataya ay yung katiyakan, sabi sa Hebrews
11:1, ang pananampalataya, katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan. Anong ating inaasahan? Yung kagalingan, yung kapangyarihan ng Diyos. Kung mananampalataya kay Jesus, ang ibig sabihin sa Hebrews 1, dinefine yung faith. Faith is, pananampalataya ay katiyakan na mangyayari yung inaasahan natin. Katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya hindi gumagaling yung iba, hindi sila lumalaya kasi tumitingin tayo, ginagamit natin yung 5 senses natin. Kung hindi ko makita, hindi ko paniwalaan. Di ba? Yan ang tinuro sa atin ng magulang, to see is to believe. Di ba? Kung hindi ko maramdaman, hindi ako magaling kung hindi ko pa maramdaman. Ang pananampalataya ay hindi pakiramdam. Ang pananampalataya, supernatural yan. Kahit hindi mo nararamdaman, hindi mo nakikita, dahil pangako yan ng Diyos, nanampalataya ka sa Diyos, pinanghawakan mo ang salita ng Diyos, hindi ka tumigil, hindi ka uminto, hanggat hindi natupad yun. Doon pa lang ang pananampalataya. Amen? So manampalataya ka, alisin mo lahat ng doubt, lahat ng unbelief, manampalataya ka na pwede kang gamitin ng Panginoon sa cleansing. Kaya tinuturo natin ng cleansing, di po ba? Sino po dito ang sa cleansing? Taas ang kamay. So tingnan niyo po, kung wala tayong cleansing, kung wala tayong casting out evil spirit, hindi po tayo lalaya. Hindi tayo gagaling. Hindi mabubunot yung mga tanikala sa buhay natin. Hindi makakalag yung mga tanikala. Kung wala tayong EGR, wala tayong casting out evil spirit, hindi po lalaya yung mga kapatid. Kaya nagpapatotoo kanina, lumaya kami dahil nag-EGR kami. Dumanas kami ng kalayaan. Lumaya kami sa mga sama ng loob, sa hindi pagpapatawad. Amen? Kaya kailangan maranasan natin. Tinuturo na po sa inyo. Tapos ginagawa. Sino ditong dumaan kayo ng one-on-one na cleansing? Sa Zoom, taas ang kamay. Sino po dito? So lumaya kayo. Pero sino dito dumaan na kayo ng one-on-one cleansing? Gumawa tayo ng cleansing, taas ang kamay. Okay, good. Kaya po tayo may cleansing, kaya tinuturo ang cleansing para gawin natin sa ating sarili at later on, gawin natin sa iba. Yan po yan. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para magpalaya. Ako po, lumaya po ko. Bago ako ginamit sa cleansing, sa EGR, lumaya muna ako. Lumaya ako sa mga takot, sa madaling sumuko, sa mga hiya sa tao. Lumaya ako sa mga pangamba, sa intimidation. So nung ginawa ko ito sa aking sarili, lumaya talaga ako. Nag-EGR ako, dumaan din ako ng deliverance. Pero nung lumaya ako, madali ko nang mapalaya yung iba. Kasi meron na tayong teaching. Amen? Kaya ginawa natin teaching na yon para madali sa inyo, dali natin sila sa repentance, sa protection, sa renouncement, tapos sa breaking. Doon sila lalaya. Alam po ninyo, pinapakain na lang sa inyo, siniserve na lang ito sa inyo. Dati wala mga teaching kaming ganito. Pero dahil ito'y salita ng Diyos, binigyan tayo ng kalayaan. Tingnan mo si Pedro. Si Pedro, dininay niya si Jesus ng 3 beses. Alam niyo yan. Pero tingnan mo ngayon, di ba si Pedro, sabi ni Jesus sa kanya, get behind me, Satan. Lumayas ka, Satanas. Di ba? Bakit? Si Pedro kasi pinipigilan niya si Jesus para siya'y magsakripisyo, para siya'y mamatay sa krus. Pinipigilan niya si Jesus. Kaya sabi ni Jesus kay dun sa umaalipin kay Pedro, dun sa nanunukso kay Pedro, lumayas ka, Satanas. Wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. So ngayon, tinan mo, sa Acts chapter 5, dumating din ang maraming tao mula sa mga karatig bayan sa Jerusalem, dala ang kanilang mga may sakit at pinahihirapan ng masamang espiritu at gumaling silang lahat. Amen po ba? So ngayon, si Pedro, nagrepent siya, humingi siya ng tawad, kasama siya dun sa Mark 16, matigas ang kanyang puso, hindi siya naniwala si Jesus, nabuhay sa muli, pero nung napuspos siya, nabautismo siya ng banal na espiritu, nagkaroon siya ng kapangyarihan na ito. Amen? Kaya importante, mabaptize tayo ng Holy Spirit, matanggap natin yung gifts ng Holy Spirit para magkaroon ka ng lakas ng loob, ng tapang, at ng kapangyarihan nagmumula sa Panginoon. Amen po ba? Sa time ng persecution, sa Acts chapter 8, pine-persecute ang mga Christian. Pinapakulong sila. Sino nagpe-persecute? Si Paul, na dating Saul.
Pinepersecute niya dito sa Acts 8. Kinakaladkad niya sa mga bilangguan. Si Stephen namatay dahil binatos siya hanggang sa mamatay. Pero si Philip, yung mga disciple, na-scatter sila. So si Philip, napunta siya sa Samaria. Nung pagdating siya sa Samaria, dahil baptize siya ng Holy Spirit, nag-preach siya ng gospel, ng Word of God. At pagka-preach niya, itong nangyari. Ang masasamang espirito'y lumabas sa mga taong sinapian nila at sumisigaw habang lumalabas. So yung casting out devil, magagamit natin yan sa evangelism, sa group evangelism, o sa Zoom evangelism, magagamit natin yan. Habang siya'y nagpipreach sa mga unbeliever, yung mga possessed ng evil spirit, na-deliver sila, na-set free sila. Dahil nag-ooperate siya sa himala, sa power ng Holy Spirit. Ang evangelism, kung wala yung power, walang bunga. O kukunti ang bunga. Kung walang power ng Holy Spirit, sa atin, siguro 100 pa lang tayo. O yung na-save siguro, ilan pa lang. Hello? Pero dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, tinan mo yung mga tao nakukonbikta sila, nasisave sila. Diba? Lalong-lalo na yung mga kapatiran natin na dumaan talaga sa drugs, sa iba-ibang klaseng bisyo, yung mga patotoo dito, hindi ito mangyayari kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dapat ma-rehab sila. Pero hindi na sila na-rehab. Bakit? Kasi naghimala ang Panginoon sa kanila. Pinagaling sila, pinalaya sila ng Diyos. Kaya meron tayong casting out demons. Amen? Kaya ayaw itong ipa-apply sa church kasi maraming maliligtas, maraming lalaya, marami ang bunga, marami ang harvest. Kaya malaki ang oposisyon dito. Bago po natin in-apply ito dito, naku, katakot-takot na persecution ang inabot namin. Katakot-takot na oposisyon, katakot-takot na mga sagabal ang mga inabot namin. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang sumuko, huwag kayong sumuko. Tingnan mo ngayon. Amen? Ginagamit na natin at pinapatawag pa tayo. Amen? Sa iba-ibang lugar, pinapatawag tayo sa Spain, sa Madrid, pinatawag tayo para tulungan natin sila. Amen? Hallelujah! Salita yan ng Diyos. Mark 16 yan. Sa Acts 16:18, nagkaroon ng cleansing doon. So sabi dito, marami ng araw na ginawa niya yon, kaya't nais na ni Pablo, hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesus, lumabas ka sa babaeng yan. At doon din lumabas ang masamang espiritu. Yun, nangangaral si Paul, may sumusunod na babae na nanguhula na espiritista. Okay, kaya huwag kayong pumunta sa mga albularyo kasi bibigyan ng open door ang iyong buhay. Huwag kayong magpapagamot. Hello, huwag kayong pupunta sa mga manghuhula. So ito yung itong masamang espiritu dito sa bata, sumapi sa bata. Kaya anong nangyari? So, yun nga, deliverance. Merong casting out of devil. Inutusan ni Pablo, inuutos ko sa pangalan ni Jesus, lumabas ka sa babaeng yan at doon din lumabas ang espiritu. Sa Acts 19:12, kahit panyo o damit ni Paul na ginamit niya, dinala sa mga may sakit at lumayas ang masamang espiritu na nagpapahirap sa kanya. Kahit na yung mga panyo, yung damit na ginamit niya, dinala dun sa mga inahalian ng masamang espiritu at gumaling sila. Ganon kapangyarihan ang tao na nabaptize sa Holy Spirit. Ganon. Anong kailangan? Manampalataya kay Jesus. Magtuloy-tuloy ang pananampalataya mo. Amen? Huwag kang magduda. Huwag kang magalinlangan. Huwag matigas ang puso. Kundi magtuloy-tuloy ang pananampalataya mo. Amen? At gagamitin ka ng Panginoon. Pagka nag-share ka, ay ganitong may power ng Holy Spirit. May power to cleanse. Diba? Kaya tingnan mo, pagkatapos ng pre-encounter, dinadala natin sila sa encounter. Anong nangyayari? One-on-one, ministering time, lumalaya sila, gumagaling sila. Kung walang encounter, nako, puputi na lahat ng buhok ko. Pati buhok ko dito sa ilong puputi na, pero wala pa rin mangyayari. Bakit? Kulang ng power! We need power! And power is Jesus! Healing is Jesus! Kalayaan ay si Jesus! Amen? Yan po, tinan mo, damit lang niya. O, biro mo, damit mo lang. Dahil ang Diyos ginagamit kaya, damit mo, panyo, pwedeng gamitin para gumaling ang iba, lumayas ang Espiritu. So yan po yan.
Kailangan tayo lumaya at manatili tayong lumaya. Amen? Manatili tayong nakahanay sa Diyos, nakatalaga sa Diyos. At maingat tayo sa ating sinasabi. Huwag tayong magsalita ng negative, huwag tayo magsalita ng pag-aalinlangan. Nang sa ganon, magamit tayo ng Panginoon. Anong kailangan? Manampalataya ka. Sabi ni Jesus, maging katulad tayo ng isang bata. Sa Matthew 18 verse 3, tandaan ninyo, sabi ni Jesus, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Hello? Sabi dito, tandaan ninyo kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng isang bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ano bang karakteristik ng bata? Ang bata, madali siyang makumbinsi ng ibang tao. Gusto ng Diyos maging bata tayo. Di ba? Magkaroon tayo ng childlike faith. Madali tayong makumbinsi ng salita ng Diyos. Hello? Gusto ng Diyos ay madali tayong magtiwala sa Diyos. Ang bata, madaling magtiwala. Bibigyan mo ng candy yan. Kahit may laso niyan, kakainin niya kasi nagtitiwala siya sa mga matatanda. Tayo, gusto ng Diyos maging katulad tayo ng bata na magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin sa mga sumampalataya. Diba? Kasi maraming nananampalataya pero sa isip lang. Merong isang acrobat na siya ay tumutuloy sa alambre mula dito hanggang dun sa kabilang bundok. Ang lalayo. Tumutuloy siya sa alambre, lakas ng hangin. So may mga tao sa baba, tinatanong niya, naniniwala ba kayo na ako'y makakatawid dun sa kabilang bundok? Sa magitan ng paglakad, palakpakan ng mga tao, yes, naniniwala kami. So kung naniniwala kayo, sabi niya, sino dito ang sasakay sa likod ko para itawid ko siya doon? Wala. Ang tawag doon, paniniwala sa isip. Kahit ang demonyo, naniniwala siya na may Diyos, nanginginig pa nga siya, pero ayaw niyang manampalataya kay Jesus sa kanyang kaligtasan. Ayaw niyang magsisi at manampalataya kay Jesus ng buong puso, kilalanin si Jesus at tanggapin siya sa buhay. Ayaw niya. Ganon din sa maraming tao. Ang pananampalataya sa isip lamang. Diba? Alam natin yung airplane ay lumilipad kasi nakikita natin. Pananampalataya sa isip yun. Pero pagka sumakay ka na sa airplane, bumili ka ng ticket, sumakay ka sa airplane, nag-seatbelt ka, tapos yung airplane nag-take off, tapos nag-landing, nagtiwala ka dun sa pilot, siyang may hawak ng buhay mo. Nakita mo, yung airplane ay naranasan mo kasi sumakay ka mismo. Hindi mo na lang nakita, hindi mo lang naramdaman, hindi lang logic, hindi lang wishful thinking, kundi pananampalataya, pinangahawakan mong salita ng Diyos. Kahit hindi mo nararamdaman, hindi mo nakikita, dahil ang salita ng Diyos makapangyarihan. Dahil ang salita ng Diyos, Jesus is healing, Jesus is power, Jesus is miracle. Jesus, manampalataya ka kay Jesus para mangyari din yan. Heal the sick. God used Peter to heal the sick. Naglalakad si Peter and John, 3:00 ng hapon, pupunta sila sa templo. Nakita nila yung namamalimos, yung lumpo, namamalimos, naghihingi siya ng pera. Sabi ni Peter, wala akong pera. Pero kung anong kailangan mo, may bibigay ko sa iyo. Meron akong Jesus na nagpapagaling. Kaya in the name of Jesus, rise up and walk. Hinila niya yung tao at yung lumpo na matagal ng lumpo ay nakalakad siya. Dati hindi naman nila nagagawa yon, pero magmula nung nasangkapan sila ng kapangyarihan, ay nagagawa na nila yon. Amen? Kaya lumakad yung tao. Kaya anong tawag dito? Pananampalataya. Pastor, lahat ng pinagpipray ko namamatay. Bakit kaya? Huwag kang sumuko. Amen? Ang ibig sabihin, mataas ang pagtawag ng Panginoon sa iyo. Huwag kang susuko. Huwag kang hihinto. Amen? Nandyan po ba kayo? Huwag kang susuko, huwag kang hindi naman ikaw nagpapalan, si Jesus nagpapalan. Pero patuloy kang manampalataya, patuloy kang panghawakan mo salita ng Diyos. Amen? Heal the sick, raise the dead. Sabi ng Panginoon, yun ang utos ng Panginoon. Sa Acts 9, God used Peter. Tingnan mo si Peter. Example si Peter sa atin. Bakit? Kasi si Peter, katulad natin siya, madaling mag-alinlangan. Madaling mapangunahan ng emotion. Diba? Pero malakas din ang kanyang loob. Nung nakita niya si Jesus naglalakad, sabi niya, Jesus, tawagan mo lang ako dyan, makakapunta ako dyan. So
So tinawag niya Jesus, come, sabi ni Jesus. Nung una nakalakad siya, kaya lang nagalinlangan siya, kaya lumubog siya. Pero nakalakad siya uli. Amen? Importante yung malakas kang loob mo. Hello? Pagka may pananampalataya ka, malakas ang loob mo. Bakit? Kasi hindi ka nag-ooperate dun sa logic, sa reasoning. Nag-ooperate ka sa higher power, sa power ng Holy Spirit. Hindi yung five senses. Yung five senses, kailangan natin dito yan. Kasi kung wala tayong panlasang sa pagkain, wala tayong sense of taste, may COVID ka kasi wala kang sense of taste. Di ba kailangan natin yan? Hindi mo malasaan ang pagkain, wala tayong sense of touch. Di ba pag hipuin mo yung alam mo, panganib yan, mainit yan, kaya hindi mo hipuin. Di ba? Pero yung faith, pagka nag-ooperate tayo sa faith, sa healing, casting out devil, sa speaking in tongues, sa baptism ng Holy Spirit, kailangan i-shut down mo yung logic mo, reasoning. Kasi pagka hindi, pag-pipray mo yung tao, ikaw mismo, gagaling kaya siya. Mukhang lalong lalala ito pagka pinag-pray ko. Di ba kung ano pumapasok sa isip mo? Kaya i-reject mo yan. Mag-operate ka sa Spirit. Sabi ng pangako ng Panginoon, kaya pangahawakan ko to. Amen? Sinabi ng salita ng Diyos, pag ang Diyos nagsalita, tutuparin niya ang kanyang salita sa Numbers 23:19. Pag ang Diyos nagsabi, gagampanan niya yung sinabi niya. Tutuparin niya yung sinabi niya. Gagawin niya yung sinabi niya. In the name of Jesus. Amen? Walang nag-amen. Siyempre, naka-ano kayo. Yeah. God used Paul. Tingnan mo dito. Si Pedro si Enyas ay may malibang sakit, pero gumaling siya dahil sa panalangin ni Pablo. Si Paul, dito naman, pinagaling niya yung mga may sakit, yung panyo lamang at damit niya. Hindi lang lumayas yung demonyo, kundi gumaling yung mga may sakit. Dinala kay Paul at sila ay gumaling. Si Paul, nakaranas siya ng healing. Sinong ginamit? Si Ananias. Takot man pumunta si Ananias sa kanya, pero gumaling si Paul. Dahil nabulag si Paul ng 3 araw, hindi makakita. Pero pinag-pray na siya ni Ananias at siya'y gumaling. Napuspos siya ng banal na spirito. Acts 5. Biro mo si Pedro, tamaan lang ng anino ni Pedro, gumagaling ang mga tao. Lumalaya sila. Napaka-makapangyarihan mo. Anino lang ni Pedro. Diba si Pedro, 3 beses kinailat si Jesus. Si Pedro na sinabi ni Jesus sa Mark 16, na pinagalitan niya kasi matigas ang ulo. Kasi hindi naniniwala sa pagkabuhay na muli. Diba si Mary Magdalene, siya'y na-save, 7 demonyo ang pinalaya sa kanya. Nagpakita si Jesus sa kanya. Unang nagpakita. Tapos sinabi niya kay Pedro, sa mga disipulo, hindi sila naniniwala. Pero ngayon, tingnan mo, dahil napuspos siya ng banal na spirito, nabaptize siya ng Holy Spirit, sabi ni Jesus, huwag muna kayong hahayo hanggat hindi kayo nababautismo. So Acts 2, nagbaptize sila, naghintay sila, nanampalatay, nagrepent si Pedro, nanampalatay sa tingnan mo. Anino lang niya, tamaan lang ng anino niya, ang ilan, sila'y gumagaling, sila'y lumayat-laya. Sinong gustong mangyari yun sa inyo? Posible. Ang sino mang sumampalataya kay Jesus, anong requirement? Manampalataya ka kay Jesus. Yun lang requirement. Wala nang ibang requirement. Hindi ka kailangan maging pastor. Hindi ka kailangan maging leader. Hindi ka kailangan. Pero kung leader ka, pastor ka, maganda manampalataya ka kay Jesus. Amen? Meron kang katiyakan na yung pangako ng Diyos matutupad. Meron kang katiyakan ng salita ng Diyos mangyayari dahil sinabi niya. So pinangahawakan mo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Ang isa pong nangyari sa akin, na nakaranas ako ng personal na healing kasi pinagpipray ko. Meron akong scoliosis. Tapos mahina yung muscle ko dito. Kaya sabi ng doktor, ay i-develop ko yung muscle ko kasi bigla daw yung paglaki ko. Alam ng doktor, kahit hindi man sinabi sa kanya. Kaya sabi niya, so araw-araw pinagpipray. Pagka naliligo ako, bago ako maligo, pinagpipray ko yung aking
physical na katawan, yung scoliosis ko, palagi sumasakit ang likod ko. So araw-araw pinagpipray, kaya kahit wala akong maramdaman, kahit wala akong improvement, basta by faith. So for many years, umabot din, hanggang gumaling yung aking physical na katawan. Yung aking scoliosis gumaling. Hindi na sumasakit ng basta ingatan ko lang yung likod ko, pero hindi na ganun So nagsimula akong mag-pray sa iba at nakita ko yung biyaya ng Diyos. Sa ating church sa Marbella, hindi ko makalimutan, sa Marbella, Spain, nag-start po tayo doon, nag-church plant tayo doon. So nung una po natin binuksan yung gawain doon, nagkaroon ng revival meeting. So nag-imbita, yung unang start ng gabi, nag-imbita. Tapos talagang kumikilos ang Panginoon. Dahil nung time ng prayer, altar call, hindi man nagpunta yung iba sa altar call, pero meron isang lalaki doon na umiiyak. Tapos pinag-pray ko. Nung pinag-pray ko, tumilapon siya. Wala, ang layo ko sa kanya, pero tumilapon siya. Tapos yung tao na yun umiiyak, nagsisisi. Sabi niya, ba't ka umiiyak? Sabi ko, kasi pastor, nagsisisi na ako sa aking mga bisyo. So instantly nawala yung mga bisyo niya. Nagsusugal siya, naninigarilyo, yung alak, pero instantly umiiyak siya, yung nawala yung pagsusugal niya. At napuspos siya ng banal na spirito. Hello? Gumaling siya. Emotional, gumaling siya sa kanyang inner healing. Tapos, napuspos siya ng banal na spirito. Tapos, nung susunod na gabi, ang dinala naman, nagpipreach pa ako, ang dinala naman, naka-wheelchair. Hindi, nadidistract ako sa preaching ko. Kasi, siyempre, sabi ko, lahat ng mga may sakit, dalhin ninyo. Dinala ba naman sa harapan ko sa altar, sa tabi ng altar, yung naka-wheelchair. So abang ako'y nagpipreach ako, pero hindi ako makapag-concentrate. Parang, Panginoon, paano gagaling yon? Napasubo yata ako. So ganun lang nasa isip ko. Pero, siyempre, bago nangyari yun, nagpapuspos ako sa Panginoon, ang banal na spirito, ganito. Hanggang sa, nag-step of faith ako, pinuntahan ko yung in-stop ko yung preaching ko, pinuntahan ko yung ali. Tapos pinag-pray ko siya, walang activity. Tapos ulit-ulit, prayer ulit. Wala na naman, pinag-pray ko yung niya, pinalayas ko yung mga sakit karamdaman. Hanggang medyo nakatayo siya, pero hindi pa siya nakalakad. Pero sabi ko, bukas, Tuesday, pumunta ka rito. At bukas, ikaw nang magtutulak sa wheelchair mo. Kasi siya dinadala na lang siya yung asawa niya sa kotse. Sa wheelchair lang siya, hindi siya makapaglakad. Tapos dinadala siya sa kotse. Tapos mula sa kotse, dadali siya sa wheelchair. Okay? So nung kinabukasan, Bible study namin, nandyan na naman siya, dinala siya mula sa kotse, ganun. Tapos nilagay sa Tapos pinag-pray ko ulit, inulit ko yung prayer ko, pinalayas ko yung mga sakit karamdaman. Tapos unti-unti naglalakad siya, pinag-pray na naman uli. Tapos hanggang nakalakad siya, hanggang tinulak na niya ang kanyang wheelchair. For the glory of God. Yun ang first miracle ko na nasa wheelchair. Kung sinunod ko yung pangamba ko, kung hindi ko ni-rebuke yung mga takot ko, hindi gagaling yun. Amen? Kaya anong kailangan? Pananampalataya. Ang pananampalataya, may lakas ka ng loob. Kasi hindi ka nag-ooperate dun sa logic, sa reasoning. Paano kung hindi siya gumaling? Problema ng Diyos yun, hindi ko problema yun. Kung hindi siya gumaling, wala akong magagawa, hindi naman ako miracle worker, ang Diyos. Pero mag-obey ka lang sa Panginoon. Amen? Ang kailangan mo mag-obey. Obey, obey, obey. Put your faith in God, not on yourself. Ilagay mo pananampalataya mo sa salita ng Diyos. Pangawakan mong salita ng Diyos. Amen po ba? Nung umuwi ako sa Pilipinas para mag-mission, nagkaroon tayo ng training sa Bicol, yung mga taga Bicol, Camarines Sur, ang mga pastors, Great Awakening pastors doon, yung taga Atimonan, Quezon, yung mga asawa nila sa Albay, doon sa Legazpi, doon sa malapit sa airport ng Legazpi. So nagkaroon tayo ng doon, ng training. At isa sa dinuro ko, yung EGR. So yung mag-asawa na pastor, si Pastor Bong, yung nagpatotoo, naalala yung nagpatotoo, si Pastor Bong sa Bicol, Sorsogon. Yung asawa niya, nagpa-minister niya sa akin ng one-on-one sa cleansing. So talagang pinalaya siya ng Panginoon, napakahirap ng mga dinanas niya sa buhay. Talagang umiiyak siya, talagang na-set free siya. Pero yung meeting na yun, siguro 3 days yun. Pagkatapos ng meeting namin ng training, merong bagyo na pumasok, signal number 2. Pero sabi niya, Pastor,
Sabi niya, pwede ba? Sabi niya, pumunta tayo sa kabilang baryo lang. Mga ilang minuto lang. Pwede ba daanan natin yung tatay ko kasi nakakateter, may sakit siya. Sabi ko, hindi naman ako makahindi kasi kahit pagod ako, tuloy-tuloy ang training ko. Ako lang nagtuturo, 3 days. Tapos, nagpa-minister ng one-on-one. Na doble lalo ang pagod ko. Pero pupunta pa daw kami. At nag-aalala ko kasi bagyo. May bagyo. So pumunta kami doon. Tapos yung mga tao, pag na namin sa kanila, nag-aakot sila. Nag-evacuate sila. Tapos pinuna kami ng kapatid niya, ni Sister Arlene, pinuna kami. Sabi niya, papasyal-pasyal pa kaya. Alam yung signal number 2 dito, mag-evacuate ang mga tao. Kayo papasyal-pasyal pa. Narinig ko yun, medyo na ano. Tapos pinunta namin yung tatay niya. Yung tatay niya nakakateter. Tapos kaya mag-evacuate. Kaya ang panalangin ko sa kanya, isang sentence lang. Alam mo, pagka tayo sumunod sa Panginoon, ang biyaya ng Diyos, makikita mo talaga ang Diyos ang gumawa. Isang sentence lang ang panalangin ko. Gumaling, nabalitaan ko nung pumunta na ako dito, binalita sa akin, Pastor, gumaling yung tatay ko. Hanggang ngayon, yung tatay niya buhay pa. Isang sentence lang dahil mag-evacuate. May magpipray ka. Wala nga sa loob, hindi nga ako pinapansin eh. Pero pinag-pray ko lang ng 1 sentence, gumaling siya. At ngayon po, meron na tayong church doon. Dahil yung buong pamilya na yon, naligtas, na-save. Ngayon, meron na tayong church doon. Yung kinukwento ni Pastor Bong. Tapos yung church doon sa Albay, nag-open siya sa time ng pandemic. Tapos nanganak na ngayon sa Santo Domingo, 20 minutes away, meron na rin church doon kasi nakita nila yung himala ng Diyos. Nakita nila yung power ng Holy Spirit. Ngayon si Pastor Bong, nakuha niya ito, nag-ooperate na ngayon siya sa deliverance, sa signs and wonders, kaya mabilis yung paglago ng Panginoon. Nakuha niyo po ba? Mabilis ang paglago natin, paglago ng gawain ng Panginoon pagka may mga himala, may mga signs, wonders, and miracles. Kaya maniwala ka, manampalataya ka. Huwag kang titigil hanggat hindi ito mangyari sa iyo. Amen? Kaya yung speaking in tongues, baptism ng Holy Spirit, palagi natin tinuturo yan. Tapos yung cleansing, tinuturo natin yan. Nasa iyo na lang ang desisyon kung manampalataya ka, kung ikaw ay magpapagamit sa Panginoon. Amen? Kung gagamitin mo ito, tingnan mo, madaling mga tao, madali silang lumaya. Kasi kung wala tayong EGR, kahit na ilang years na natin dinidisciple, hindi pa rin yan lumalaya. Papupuno ka lang ng counseling, pagod sa counseling kung wala. Kaya kailangan ng deliverance, kailangan ng inner healing. Amen? Hallelujah! Sa mga sumasampalataya, meron kayong kapangyarihan, may himala na bibigay ang Panginoon sa inyo na kayo ay magagamit sa mga signs, wonders, and miracle. Speaking in tongues. Tapos ano pa? Casting out devil. Sa cleansing, magagamit kayo. Hindi nyo lang magagamit personal yan, magagamit nyo sa iba. Tapos yung healing the sick. Yung healing, physical healing, inner healing, emotional healing, mental healing. Marami dito lumaya. Physically, mentally, emotionally. For the glory of God. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Sige, tayo po ay tumayo. Sige, patuloy tayong humingi ng tawad sa lahat ng pag-aalinlangan natin. Humingi tayo ng tawad dahil sumuko tayo. Pwedeng ginagawa nyo na ito pero huminto kayo. Hindi nagpatuloy, na-discourage kayo, na-frustrate kayo. So humingi kayo ng tawad sa Diyos. Magpalinis tayo sa Panginoon at patuloy tayo magpapuspos ng banal na Espiritu. At huwag tayong susuko, huwag tayong ihinto na gumawa ng mabuti. Amen? Ito po yung sinasabi dito. Huwag kang magsawa, huwag kang susuko na gumawa ng mabuti. Mabuti ito pagka ginawa natin sa ibang tao. Aman Diyos, kami po'y nagsisisi, patawarin mo kami sa kulang kami sa pananampalataya. Natakot kami, nag-operate kami sa 5 senses namin. Lord, dahil hindi namin naramdaman, kaya hindi gumaling kasi hindi namin naramdaman. Hindi kailangan maramdaman namin. Kaya susunod kami sa iyo, Lord. Maging katulad kami ng isang bata, Panginoon. Childlike faith, Lord, na madaling makumbinsi kami ng iyong salita. Huwag matigas ang aming ulo, Panginoon. Paniwalaan na kagad namin ang iyong salita. I-develop namin ang aming faith sa magitan ng pakikinig, pagsasagawa, paghawak sa iyong salita. Lord, ang pananampalataya, Lord, ang kailangan lamang para magkaroon kami ng ganitong himala. Mag-operate kami sa signs, wonders, and miracle. Manampalataya kami sa iyo.
Dahil ikaw ang healer, ikaw ang baptizer, ikaw ang Savior, Panginoon, ikaw ang Lord. Binigyan mo kami ng kapangyarihan at gagamitin namin ang kapangyarihan na ito. Kaya patuloy na lumalapit kami kay sa iyo na may pagpapakumbaba, puspusan mo kami ng iyong kapangyarihan. Puspusan mo kami ng gifts of the Holy Spirit, gift of healing, gift of faith, gift of miracle, oh God. Oh, yes, God. Haraba, sekera, bababa. Mapuspus tayo ng banal na Espiritu. Mapuspus tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Sige, patuloy natin pag-pray. Kung meron kayong sakit at karamdaman, exercise natin ang ating faith. Meron kang faith, meron kang measure of faith. Kahit yung faith ay kasilaki lang ng seed ng mustasa, ay gagaling ka. Amen? So, apply natin yung faith natin. Sige, pag-pray natin. Yes, God, Isaiah 53:5, 1 Peter 2:24, pinangako mo sa amin, by your wounds, by your stripe, we are healed. We declare and decree healing upon us. In the name of Jesus, sino mga kapatid na may sakit at karamdaman, Lord, we hold on to your word. Manampalataya lang kami sa iyo. Lord, hindi logic, hindi reasoning, hindi wishful thinking, hindi five senses, kundi Lord, yung kapangyarihan mo tatanggapin namin. May katiyakan kami na anumang hinihingi namin na kagalingan ay mangyayari. May kasiguraduhan kami na mangyayari dahil sa pananampalataya. Nananampalataya kami sa ginawa mo sa krus. Nananampalataya kami, Lord, na gagaling ang iyong mga anak in the name of Jesus. Gagaling Sister Dodi, Sister Mabel, Sister Leia, Sister Bamba, Sister Chopay, Brother Ding. Yes, ang mother ni Pastor Dong. Gagaling sila sa pangalan ni Jesus. Yes, in the name of Jesus, we declare and decree Isaiah 53:5, 1 Peter 2:24. Oh God, ang pangako mo, pagka nangako ka, oh God, mangyayari ang pangako mo. Pagka sinabi mo, gagawin mo. Kaya nananampalataya kami. Kung pinagaling mo si Pastora Julie, pagagalingin mo rin sila. Anak mo sila, Lord. Kaya nananampalataya kami, oh God, sa panalangin ng iyong mga anak, epektibo at mabisa in the name of Jesus. Hallelujah. Sige, manampalataya tayo sa Panginoon. Epektibo ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Yes, hallelujah. I-comfort mo, Lord, yung pamilya, si Sister Bamba at ang pamilya niya, pamilya ni Sister Babette, i-comfort mo sila, i-encourage mo sila sa time nito. Palakasin mo po ang buong pamilya nila at patatagin mo. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, God. Patuloy tayong sumunod. Amen. Patuloy tayong magpasakop sa salita ng Diyos. Patuloy natin i-exercise palagi ang ating faith, ang ating pananampalataya. Gamitin palagi natin. Obey, God. Alisin mo lahat ng doubt at piliin mong manampalataya. Yes, God. Salamat po, O Diyos. We give you all the glory. In Jesus' name. Amen. Aman Diyos, tulungan mo po kami na maging tao at isa kaming iglesia ng ayon sa pagkatawag mo sa amin. Mga tao na palaging nagtataguyod at hindi naninira. So palagi tayong magtaguyod, mag-encourage sa iba, hindi manira. Palagi nagpapasigla at hindi nagpapahina. So magsalita tayo ng bagay na magpapasigla sa iba, magpapalakas ng loob. Mga tao at isang iglesia na nag-aatid ng mensahe ng pag-asa, saan man kami magpunta sa lahat ng aming makakasalubong. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Stay safe. God bless you.